Inikot ni Department of Health Assistant Secretary Eric Tayag ang ilang mga ospital sa Metro Manila kabilang na ang Tondo General Hospital. Isa kasi ang Tondo sa tinaguriang most dangerous barangays pagdating sa paputok. Handang-handa na rin naman ang ospital na kumpleto raw sa mga staff at kagamitan. Live mula sa Tondo General Hospital sa Maynila, may report si Bam Alegre. Bam? Ruth, sa mga panahong ito, dalawa pa lang yun ay tatalang firecracker-related injury. Dalawang bata na naglalaro kanina ng paputok. At ito yung panahon na nakakain pa yung ilang mga nurse dito at nakakuha ng ilang pictures dahil mamaya baka busy na. At kanina rin may na-monitor tayo doon sa may operating room, isang natamaan ng stray bullet at narito ang ulat. Paulit-ulit lang daw ang tagpo sa pagsalubong ng bagong taon sa Tondo General Hospital. Abala lagi ang emergency room. Karaniwang mga kaso, mga napuputukan. Mula nakaraang linggo, hindi raw bababa sa 10 ang naputukan. Mataas daw ang bilang na ito kumpara noong nakaraang taon. Karamihan, mga batang edad 7 hanggang 11 dahil sa mga paputok tulad ng ilegal na piccolo. Pero madalas ding sinusugod dito ang mga biktima ng rambol o pikunan tuwing inuman. Tulad ng lalaking ito na nataga kaninang hapon habang umaawat sa isang lasing na nag-amok. Binigyan ng ingit ang isa, tatagayin sana, kaya ito naman nagpapagitna. Full force ang medical staff ng ospital. Nakahanda na rin ang mga gamot. Maging ang mga surgical equipment tulad ng gigli saw. Instrumentong nakakaputol ng buto ng tao sa loob lamang ng 10 segundo. Ginagamit din itong tinatawag na gigli saw. Pangkat ng mga malalaking buto. Para sa mga mapuputukan na kailangan ng minor operations, ito na yung fast lane at kukonsulta sila sa triage officer. Sa bahaging ito naman, iba't ibang pinsala ay meron ng iba't ibang kwarto. Puntahan natin. Ito yung kwarto para sa mga type 1 soft tissue injuries. Dito naman yung type 2 neurovascular injuries, yung mga minor operations, nakasarado yan dahil kailangan sterile ito. Dito naman yung type 3 superficial injuries, yung mga lapnos at iba't ibang uri ng sunog. At sa kwartong ito naman, type 4 injuries para sa mga injury sa mata. Ayaw na naming manakot sa Department of Health sapagkat alam namin takot na kayo. At eto ho, mensahin namin. Nakikita nyo itong torotot namin. Hindi ho dahil sa kakain kayo ng donut. Do not use firecrackers. Okay? So ito. Kayo ay magtorotot na lang. Okay? At sumayaw na lang kayo ng roar. Kesa yung you will roar in pain. Tama yung payo ni Asek Tayag at sa ngayon umaasa yung mga taga rito na hindi nila magagamit yung mga nakakatakot na instrument na yan. At came in here, meron isa na namang biktima ng firecracker. Malamang ito ay piccolo, 55-year-old, passive. Ibig sabihin hindi siya mismo nagpapaputok, natamaan lang. At dito mula sa aming team, Happy New Year dyan sa inyo, Ruth. Bob, traditionally ba yung paghahating gabi na, mas dumadami ba yung bilang ng mga naputukan dyan o mas kumukonte? At yung nabanggit mo kanina, no, yung mga biktima din or yung mga napasama din sa mga brawl or sa mga away, no, dumadami rin yun pag malapit na hating gabi. Actually, itong ospital na to talagang inaasahan na nila na mas marami rito yung nasaksak, nabarel, imbis na doon sa mga naputukan dahil medyo notorious yung lugar para sa mga ganun. Pag medyo nakainom na, nagkakapikunan. At dito sa labas ng Tondo, true to its reputation, malakas na yung celebration, malalakas na yung sounds. At kaya naka-alerto yung mga taga rito dahil ang peak hours daw nito ay yung mismong 1 a.m. Ruth. Okay, so bukod pala sa paalala natin kontra paputok, paalala rin na hinay-hinay muna dun sa Tagayan, Bam. Maraming salamat, Bam Alegre, at Happy New Year!